Hindi pa po yan yung moral certainty at absolute truth. O bakit ayaw tanungin si Madriaga? Bakit ayaw gisahin? Ano po bang pinagkaiba ng probable cause at proof beyond reasonable doubt? Ang probable cause po, may likelihood, may probability na ginawa yung krimen or naganap yung krimen at yung inaakusahan, baka siya ang gumawa nito. So, hindi pa po dito kasama yung tanong na ginawa niya ba? Nangyari ba? Hindi niya ba ginawa? Ang tanong lang po dito sa probable cause, mukha bang may nangyaring krimen? Maaari bang siya ang gumawa? Could she have done it? Ang ano naman po, sa trial, did she do it? Yan yung sa Senate na po, if ever. Hindi po sa amin nanggagaling yung katagang likelihood sa Korte Suprema. Baka akalain na ang mga nakikinig sa atin, iniimbento lang natin yung word na likelihood kasi yun ang pinakamadaling intindihin Take it literally. Yeah. Huwag na pong malalim. Probability lang po. Probable. Ang magandang ang sinabi ng Korte Suprema, likelihood lang po. So therefore po, dito po sa mababang kapulungan, hindi po pinapag-usapan ang moral certainty. Hindi rin po pinag-uusapan ang absolute truth. Ang pinag-uusapan po, likelihood, maaari bang? Could she have done it? Ganyan lang po ang tanong. Hindi pa po yan yung moral certainty at absolute truth. Hindi pa po yan. So in relation to the credibility of Mr. Madriaga, Dean, dahil probable cause lamang po, Ganun rin ang Ayan. level ng pagtanggap sa kanyang affidavit. Unless na may mas matingkad na ebidensya para pasinungalingan siya. Kaya lang walang nagka-come forward Halimbawa, si Senator Amy Marcos, para siyang nag-press conference nung nag-testify si Madriaga, hindi po makakatulong yun sa hearing sa mababang kapulungan kasi po press conference yun. Hindi po siya nag-under oath, hindi niya sinumite na notaryado yung kanyang sinabi. So, wala po yun. Yes. ano mo papasinungalingan? Well, kasi po si Madriaga, nag-oath Nanumpa siya. So, kung nagsisinungaling siya, pwede siyang makasuhan ng perjury. Ang tamang proseso dyan, humarap ka doon sa proceedings. Kaya nga. Unless mag-file si Senator Amy Marcos ng counter affidavit, sinasabi niyang mali yung sinasabi ni Madriaga, doon lang tatanggapin yun. Siyempre. Kaya nga yung mga abogado ni VP Sara, since narinig nyo si Amy Marcos, bakit nyo ayaw paggawaan ng sinumpaang salaysay? Pumunta sa mababang kupulungan at sumumpa rin sa kanyang sinumpaang salaysay kung gagawa siya. Oo, kasi ang hirap, sasabihin nyo one-sided, pero wala namang ginagawa yung the other side. Kaya nagiging one-sided. Binibigyan nga kayo ng pagkakataon na sumagot, wala namang fina-file. Paano naging one-sided yun? Ito yung chance nila na sumagot, hindi pumunta si VP Sara. Ano po ba yung pinagkaiba nitong impeachment case na to over sa ibang mga normal na case? Bakit ganito kababaw yung tinatanggap? Actually, parang preliminary investigation to sa piskal. Yan. Kung makikita nyo po sa fiscal level, very informal lang din, di ba? Submission of the affidavits, counter affidavits. Yes. And titingnan lang ng fiscal based on the evidence presented kung may probable cause. So parang si VP Sara ay Respondent siya. Respondent. Pero kung umakyat sa trial, accused. in relation doon sa testimonya ni Madriaga, yun, doon nyo pwedeng atakihin ng bonggang-bongga yung credibility ni Madriaga. Sa trial, i-cross-examine nyo yan, di ba? Kung ikukumpara natin ito sa preliminary investigation, hindi pa rin pwede na tanungin yung parang wala pang probing questions. Atakihin yung credibility. Walang cross-examination. Wala. Pwede mo lang sabihin sa piskal, hindi ikaw magtatanong piskal, pwede bang itanong to? Ayan. Yun ang pwedeng gawin. Yun kasi yung confusion ng karamihan Bakit tinatanggap yung ganun kababaw? Yun. Tsaka baka naguguluhan din sila. Bakit ayaw tanungin si Madriaga? Bakit ayaw gisahin? Bakit Dito bawal? natin malalaman. Bakit pinapa-strike out yung mga ibang tanong? Kasi nga po, hindi po ito trial. Sa Senado po mangyayari. Yun lang, naguguluhan kasi iba yung terms Itong hearing na nangyayari ngayon sa House ay preliminary investigation pa lang. As a matter of fact, ang bansag ng ating konstitusyon, ganito lang hearing. Yes. So, ang tawag po doon sa kanilang determinasyon, resolution. Yung tawag po sa decision sa Senado, judgment. Ayan. Ano yung proof beyond reasonable doubt? Diyan na po magkakaroon ng ebidensya dapat na ginawa nga niya.
Kapag proof beyond reasonable doubt, napatunayan ng prosecution na, ginawa niya nga yung krimen. Hindi yung ganito. Sa dito kasi, maaari niya ngang ginawa. Mababa lang yung requirement. Oo. Pero kapag proof beyond reasonable doubt, sa criminal case, bago mo mapakulong ang isang tao, dapat mapatunayan mo, ginawa niya. Sa preliminary hearing, required na ba yung proof beyond reasonable doubt? Dito sa hearing na to, hindi. Probable cause lang. Pero sa mga normal na kaso, Sa piskalya, probable cause lang. so linawin natin para sa lahat ng mga nanonood, itong nangyayari na po na ito ay preliminary hearing pa lamang. Kung Yeah. ikukumpara natin siya sa mga normal na case. Kaya ganun lang kababaw yung hinahanap at tinatanggap. Oo.